This content is for educational and informational purposes only. I'm not a financial advisor. Please do your own research before investing. Welcome back po sa ating channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Share ko lang po yung about sa liquidation. Maiksi lang po to. Bibigyan ko lang po kayo ng idea about sa liquidation heat map. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang i-click yung like and subscribe button. Sama mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa susunod na mga video. Liquidation map. Paano ba natin magagamit itong metric na to sa trading strategy natin? Napaka-effective ng metrics na to, pero karamihan sa traders hindi talaga ito ginagamit. At ang iba naman hindi naiintindihan kung paano at bakit ito gumagana. Kasama na ako doon. Kaya sabay nating pag-aralan. So ngayon, pag-usapan natin kung ano ang liquidation heat map. Paano ito gumagana at paano mo siya ma-implement sa strategy mo. So ano ba yung liquidation heat map? Ito ay sa madaling salita or basic explanation, ito ay graphical representation ng mga liquidation levels ng mga open positions ng traders sa market. Halimbawa, nag-open ka ng long position sa 110k at ang liquidation level mo ay nasa 109k. So, yung 109k na level na yon, doon mo makikita yung heat map. At kung marami ring traders na may liquidation level sa 109k, parehas ng sayo, mas magiging maliwanag yung kulay ng level na yon. So, ibig sabihin, mas maliwanag equals mas maraming liquidations sa level na yon. Then, paano ba gumagana yung heat map? Habang gumagalaw kasi ang presyo ng Bitcoin, may mga traders na nag-open ng longs at shorts. Ngayon, yung mga liquidation levels na yan, mahalaga kasi basically sila yung liquidity sa order book. At tandaan mo, liquidity acts like magnet. Kapag maraming liquidity sa ilalim ng current price, may tendency na hilahin pababa ng market papunta doon sa price na yon. At kapag nasa ibabaw naman yung liquidity ng current price, pwedeng hilahin pataas. Ang maganda sa heat map, kino-color code niya itong mga zones na to. Kaya mas madali mong makita kung nasaan yung mga danger zones o potential na direction ng presyo. And paano mo ba ito magagamit sa trading mo or sa trading strategy mo? Una, importante ito sa risk management mo. Syempre, ayaw mong ilagay ang stop loss o liquidation mo sa mga level na sobrang daming liquidations. Kasi mas mataas ang chance na magkaroon ng price movement papunta sa level na yon. Pangalawa, magagamit mo tong liquidation heat map tool na to o metrics to determine entries and exits. Dito nagiging sobrang effective ang heat map. Halimbawa, ang Bitcoin nasa 110k pero mas malaking liquidation zone sa 109k. Mas malaki ang chance na bababa ang price para ma-hit yung level na yon, which is nasa 109k. So, pwede mong gamitin ang liquidation heat maps as exit point at kung naka-short ka, or entry point kung plano mong mag-long. At kung naka-long ka at napansin mong may malaking liquidation levels above the price, pwede mo yung gamitin para mag-set ng take profit. Kasi mas malaki ang chance na umabot doon ng price mo bago mag-reverse. Kapag sinabayan mo pa ito ng ibang indicators tulad ng funding rates, mas nagiging solid pa yung confluence mo. So, liquidation heat map plus funding rates, mas magkakaroon ka ng idea kung saan ka papasok at saan ka mag-exit. So, paano babasahin yung liquidation heat map? Makikita mo diyan yung Bitcoin price at mga kulay mula purple, green, yellow. Kapag purple naman, ibig sabihin konti lang yung liquidations. Kapag green, medyo dumarami na rin. At kapag bright yellow, ayun, ibig sabihin concentrated na ang mga liquidations sa level na yon.
Ibig sabihin, mas mataas ang chance na ma-attract ang price papunta sa level na yon. So, paano mo ba i-implement sa trading strategy mo? Simple lang. I-combine, kagaya ng sinabi ko kanina, i-combine mo ang heat map sa ibang metrics gaya ng funding rates. Halimbawa, kung negative ang funding rates across the board at the same time may malaking liquidation event sa itaas ng price, dalawa na agad yung confluence mo. Ibig sabihin, mas malaki ang chance na tumaas ang price. Tandaan na kapag negative funding, equivalent po nun ay, ang ibig sabihin po nun ay, mas may pressure pataas yung price. Then, dagdag mo pa yung may liquidation grab pa sa itaas. Bawa, may tumaas yung price tapos may mga liquidation na grab pa sa itaas, yung kumbaga siya yung lalong magbibigay ng pressure papunta sa taas. So bullish sign yon. Kaya kung short term trader ka, ito yung liquidation heat map ay napaka-effective tool para sa atin lahat. Hanggang doon lang po muna. Marami pa tayong pag-aaralan, kaya kung gusto mo talagang matuto, sabay tayo mag-aaral para mas maganda yung kita sa trading journey natin. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-like para mas marami pang matulungan ang video na to. Magandang gabi, kita-kits ulit sa susunod na video. Salamat!